Next, sa part 6D na tayo. Maaaring ito na ang last. Bali, diniritso ko na, yung tapos ko na ito mga bod, o di kaya sod, ta, za, ain. Bali, yung kulang na lang ay itong kaf. Ganyan, diritsoin natin. At iba pa, diritsoin ko na lang kasi madali lang naman makikilala yan eh. Ang kaf talaga yan. Unahin natin ang kaf kasi parang yan na lang ang last kaf. Ang kaf na yan ay ganito lang yan. Pwede mo makita siya na ganyan. Yan, ganyan. Ganyan. Ito ay ya, bod. Alladhina amanu yadhakun. Yadhakun. Kaf. Ito ay amanu. Ang amanu ay lagi yan ulit. Tandaan mo. Pero wag muna tayo siya. Hindi mo na magpaliwanag. Ito ang kailangan dito. Ito ay ha. Ya, bod. Ha. Kaf. Wow, nun. Yadhakun. Yan. Pwede mo rin makita ang kaf na ganito kapag sa... Oh, yan din siya. Kaf din. Minsan ganito makita mo sa kaf. Saan ba yung iba? O, yan siya. Ito ay kaf, lam. Ito ay kullo. Yan. Yan yung bawi niya kaya may sala kaya kullo. Ang lam, hindi masyadong nababago yan lam. Madali lang kilalanin yan sila. Yan ay lam din yan. Al-Fujjar. Kaya madali lang kilalanin yan. Next, yung kaf na iba naman. Sa... ito. Ito, wailul likulli humazatil lumaza. Itong ganito. Ganyan, ganyan. Ito ay kaf. Waw, ya, lam. Lam. Kaf, lam. Wailul likulli humazatil lumaza. Ngayon ko lang na-remember, yung lahat ng tanwin pala, nasabi ko na meron din. Hindi natin babasahin dyan na magtatapos sa letra nung kagaya ng ito. Pero sige lang, ipapaliwanag ko din yan. Kaya ito ay wailul likulli. Sa kaf muna tayo makapokus ha. Kasi patapos na, parang nandito na lahat, na ipakita ko na lahat. Bali, kaf, kapag sa last naman nalalagay ang kaf ay, kapag ganito yung kaf, ito ay fadhalika. Kapag ganito yung makita mong kaf na ganyan, parang lam na may hamza malit. Sa last lang ito nalalagay kaya hindi ka pwedeng lumikit dito. Pwede lang dikitan dito sa atras, hindi ka pwedeng lumikit dito kapag ganito na kaf. Makita mo. Kagaya ng mga tilka or dhalika ay ganyan. Pwede, ganyan ang kaf na makita mo. Bali, okay na yun na. Yan siya, kaf. Yan. Yan. Ito ay faja'alahum ka'asbim ma'kul. Ito ay ain. Bali, sa kaf tayo. Bali, ano ba yung nakalimutan ko? Bali, okay na yun. Yun na. Yun ang kailangan ko lang ipapakita talaga sa iyo. Bali, ito na siguro. Ito na lang. Itong alif, dal, o di kaya dal, or wow, ay, at saka hamza, ay hindi talaga nababago ang shape niyan. At saan makita ay talagang ganyan lang. Medyo na, kung nababago man ng konti, itong dal, or dal, dahil sa pagkadikit niya. Pero ganyan talaga yan. Bali, ang hamza, unahin natin itong hamza. Kasi ang ra at saka jay, ibahin din natin. Bali, ito ay, kahit hindi natin ipakita yan, ay talagang, sabi ko na hindi na yan pabago-bago, ganyan talaga yan. Bali, unahin natin ang hamza. Ulitin ko lang, ang hamza ay, kahit saan siya letra siya papatong, ay basahin mo siya yung masusunod, aagawin niya yung letra ang kanyang pinapatungan. At kapag ang hamza ay sukun, kagaya nandito sa, halimbawa, hatta ta'tiyah. Hatta ta hamza na sukun. Kaya pansinin mo kung paano basahin. Ito ay ya. Hatta ta tiyahumul bayyina. May kasama, hindi ko na itutuloy. Ito ang point dito, itong hamza na sukun. Pansinin mo kung paano basahin. Parang biglain mo maghihinto dito. Ta tiya. Hatta ta tiyahumul bayyina. Ta, ya, ha, mim. May kasama yun, hindi ko na itutuloy. Hatta ta'tiyahumul bayyina. Kadalasan kasi nakita natin ang hamza na yung papatong sa waw. Sa waw. Siya yung masusunod kung makita mo. Halimbawa sa al-mu'minun. Mim. O yan. Al-mu'minun. Pansinin mo. Ito ay sukun ha. Ito ay hamza sukun. Kaya siya yung, isipin mo na wala nang wow dito. Kaya ito ay al-mu'minun. Kung basahin ito, nun, mim, nun, yan.
Al-mu'minun. Yan, pansinin mo. Kapag may bawil naman yung hamza dito, papatong sa waw, ibasahin mo ito na a. Alisin mo na sa isip mo itong waw. Hamza ang gamitin mo. Hanap tayo sa iba. Buksan natin sa Quran. Ito. Fa, lam, waw. Itong waw ay pinatungan ng hamza na may bawil. Kaya, yung hamza ang masusunod dito. Aagawin itong waw. Kaya ito ay fal, yu, yung bawil ng ya, fal, yu. Itong dal ay may sadda. Dito ay hindi mo na ako magpaliwanag. Ang importante, basahin ko lang dito sa hamza. Itong hamza naman ng pinatungan niya waw, ito ay sukun. Kaya pansinin mo kung paano basahin. Kagaya rin yan dun sa mga mu'minun. Ganun, biglahin mo rin mag-stop dito. Ito ay fal yu'addil ladhi tumina amanata. Ang basta ay hindi mo ako magpaliwanag dito. Basta dito tayo. Itong hamza na yan. Next, ito pa. Ito. Rabbana la tu'akhidna. Ito ay hamza rin na pumatong sa waw. Kaya siya rin masusunod. Patagalin mo dito kasi may alif. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nandito naman siya sa alif. Sukun siya kaya akhtana. Pansinin mo. Yan. Ganyan ang ugali ng hamza. At minsan makikita mo ang hamza at dito kadalasan na makikita mo ang hamza na makita mo siya sa meron sa taas ng sign lang na ganyan. Minsan ganyan siya, minsan halimbawa ganyan, minsan dito siya sa baba, depende. Halimbawa, yas'alunaka 'anil anfaya, sin, ganyan yan. Lam, kaf. Ya, sin, ito ay hamza, ito yung bawal, bali yas, a, lunaka 'anil anfal. Yan. Liyan, palagi mo makita hamza na ganyan, makita mo. Minsan dito sa baba, kagaya ng wabi sal masir. Pero minsan magsiparit din, kagaya ng amanu. Alif, hamza, alif, mim, nun. Ito ay amanu. Minsan makita mo ganyan. Pero kadalasan, ganyan din, makita mo rin. Basta importante, yung hamza talaga, kailangan talaga isaksak natin sa isip mo kung paano yan gamitin, paano basahin kapag nakita mo. Basta, siya yung nang-agaw ng letra. Bali, okay na yun. Bali, ito na ang last siguro. Last na. Itong ra o di kaya ay zay ay dalawang sign lang ang makita mo yan. Dalawang sign lang. At ito, tingnan mo. Tsaka nga pala, dadaanan ko na ito kasi parang may nakalimutan ako. Ang ha, jim, or ha ay kapag sa last na lalagay ay ganyan. Tingnan mo. Ito ay walang tuldok dito kaya hindi jim. Walang tuldok dito kaya hindi siya ha. Kaya ito ay ha. Ito ay ad-dunya bimasabiha waj'alnaha. Ha, ito ay jim dahil may tuldok. Ito ay ain. Ito naman ay ha. Ito ay jim. Pero ito sa last ganyan. Kaya minsan baka malilito ka ang ain or ghain kapag sa last ay malapit dyan. Yan, ito ay ain. Yan, kapag sa last ang ain ganyan. Ha, ganyan. Yan. Bali meron din ako nadadaanan dito na hamza dito sa wabi sal masir. Wow ba, ito ay hamza yan siya. Sukun, kaya bi sal. Wabi sal masir. Ay doon tayo sa ra at saka zay. O ito, meron dito. Dito sa waw, ha, waw. Ito ay waw. Huwal azizul hakim. Ito ay ain. Dahil walang tudok, ain. Bali ito, pwede mo makita ang ra at saka zay sa ganito. Ganyan, ganyan. Ito naman ay ganyan din. Yan, parang ganyan talaga yung masanayan natin. Pero, tingnan mo lang kapag may tuldok. Dahil ito ay may tuldok, kaya ito ay zay. Ito yung bawin niya, kasra. Ito ay ganyan, ay ya. Ito yung tuldok ng ya. Itong ganyan ay may tuldok din, kaya zay pa rin. Bali pareho sila na zay ito, pero magkaiba ng sign. Pwede mo makita dito na ra ganito, kahit saan sa ganitong sign. Basta ra at saka zay ay ganito. Kaya ito ay wa huwal azizul hakim. Alif lam ha. O, tingnan mo, ito naman yung ha. Kaf, ya, mim. Wa huwal azizul hakim. Bali yan na siguro yung last na naipakita ko sa iyo sa mga letra. Bali sa iba naman ay pwede na tayo mag-focus sa ibang sura o di kaya sa iba. Unahin, mayroon pa akong mga iba't ibang ituturo sa iyo na kakaiba. Unahin ko na. At ang importante ay naipakilala ko na sa iyo yung mga isa-isa yung mga letra. Ito, walang tuldok, kaya ito ay ra. Yan. Yan.
fi ma'ruf. Yan. Bali, dyan nagtatapos ang yung part 6 na part 6 A, B, C, D. Umabot tayo ng D dahil sa dami ng pinaliwanag ko. Bali, sa next naman ay part 7 naman. Iba naman yung paliwanag ko. Marami pang kakaiba na kailangan ko muna ipakilala sa iyo bago tayo mag-focus sa isang page.